Good afternoon guys, bumalik nga tayo dito sa Lambatan kasi kanina sobrang init, talagang nakakaitim ng kulay mga kasimahang isda. So nabanggit ko nga sa inyo kanina mga kasimahang isda, ito yung ano ng Lambatan dito. Bali dalawang lambat ito, yung isang yan, gabundok na yan, at ito yung isa. So ngayon, ito nandito to ating isang kasamahan, tong ating sa main skip siya, si kasamang Roger. Yan, nagmemenda siya ng lambat. Ito tingnan nyo, yan yung mga ginagawa nila sa lambat. So nagtatahi siya ng lambat. So taga saan ka nga pala? Taga Guamaras. Wow, mga taga Guamaras pala to mga to. Yan, mga kasimangay sa mga international ano natin, taga Guamaras si Roger. Ayan, Gamarcha. Tama ako no. Oh, timo, tanda ko pa kapilito. Si Kat, kasama ko na siya dito kay kay Papulilak nung nakaraan. So nakikita niyo mga kasimangis da yan, no. Nagtatahi sila ng lambat dito. So pagka nagkakaroon ng damage yung lambat, dito talaga yung pinaka-hospital ng lambat natin, mga kasimangis da, dito sa Ley. Kasi nandito yung pinaka-opisina natin mga kasimangis sa Ley, Papua New Guinea. So itong isang lambat na ito, sinabi ko nga sa inyo, talagang napakamahal nito. Talagang yaman ko na, talagang hindi ko kayang bilhin ng isa nito. Kahit yung mga pataw na yan, libo yan, yung kulay dilaw na yan, libo po ang presyo ng isang piraso niyan. Imagine niyo, mahigit 1 kilometro ito, dahil sa sobrang malaki itong lambat na itong isang ito. Ito yung lambat ni Papulilak na nire-repair ngayon sa ngayon. So napakamahal po niyan mga kasimangis na. So eto, nandito tayo ngayon sa ating home station sa Ley, Papua New Guinea. So tuloy kong kwento ko, sa habang yatin nyo hanggang doon pa gumagawa sila dyan, nagtatahi sila. Imagine nyo kung gaano kahaba nito. Tsaka talagang pang malakihan, pang volumang isda po talaga ito, pang commercial fishing, ganyan mga kasimahang isda. So ipipicture natin itong ating lambatan mga kasimahang isda. So ayan, ang ating isa sa ating opisyal doon sa Papulilak, si kasamang Piolo. Ayan, taga Batanggenyo rin po ito, pero yan, nahiya sa camera. Ayan, may mga local. Ito naman ang ating maestro. Ayan, siya yung in charge sa lambat mga kasimahang isda. So sa ganito mga kasimahang isda, talagang may in charge sa bawat part sa sa barko. So may sa main skip, may sa skip lawagan, kompleto po talaga. Doon po na discuss ko na po yan doon sa isa kong vlog mga kasimahang isda, na lahat ng tao ay may position dito. So may mga fisherman tayo. Ayan, so tuloy lang. Ayan, mga local na nagtatahi ng lambat. Yan mga kasimahang isda. Ayan, ito mga nagtatahi ng lambat na ito mga kasimahang isda, pagka sanay na ito sa pagtatahi at paggagawa ng lambat, dinadala sila sa fishing ground, right? You're going to fishing ground pag after you okay. So yan po. So kung saan na-upgrade sila mga kasimahang isda, pag marunong na sila dito, alam na nilang trabaho, pupunta naman sila sa fishing ground. And then ano lang ho yun, parang yun ang pinaka test nila na pwede na sa laot, na pwede sila magtahi. So ganyan mga kasimahang isda. Etong aking, ngayon ko lang nakita ulit ang aking pinaka the best na diver tsaka spotter ko. Senior na ito pero talagang nandito pa rin. Wow, ngayon ko lang ulit nakita. Eto, matagal ko tong kasama doon kay Papulilak. Siya yung aking spotter. Napakalinaw pa rin ang mata nito, talaga naman. Yan mga kasimahang isda. Buscato sa Santander, standard electric fan. Mga standard yan mga kasimahang isda yan. Yan, kanina ito yung naka-orange kanina, timo nagpalit na siya. Itong pinaka-boss dito sa lambatan yan, pinaka-sakalam yan, si Boss Cancio. So siya yung in charge yan sa lambat mga kasimahang isda. So yan, mga tauhan niya, yung mga local na yan. So nandito rin ang ating dalawang senior masters. Ayan, niyaya ako ng dalawang senyor, iniwanan ako. Ayan, sumunod ako dito. Yung nasa kanan si Master Gandulias, yung isa si Master Martinez. Yan yung pinaka senior natin ng mga master, talaga namang napakadami at milyon na ang mga kinikita, ang hinuhuling isda.
Yan mga kasimangis. Yan, tandaan nyo sila. Sila yung talagang naging ano na ng kumpanya dito. Matagal na tauhan. Yan mga kasimangis. Pinakasenyor na yan dalawa. So far sila lang nga talagang pinakasenyor na dalawa sa mga fishing master natin. Talagang napakahuhusay. Yan mga kasimangis. Tingnan nyo, imagine mo from that area, layo oh. So talagang kilometro ang haba nitong lambat na ginagawa na ito. Hanggang dun pa siya oh. Yan. Mga kasimangis na. Kita nyo. So ayan. Ang dami niya mga panagpipa yan no? Mga iba scrap na dyan, matatagal na, medyo gato na, mahuna na mga kasimangis da. So ito po yung lambatan area dito mga kasimangis da. Yan. Inilalatag yan dito para makita talaga yung mga sira, may mga punit at yung portion na kung saan ay mahina na pag binira yung kable natin ng main winch ay pwedeng mapunit mga kasimangis da. So itong lambatan yan, puro lambat ang makikita nyo dito. Sunday ngayon kaya parang ilan lang yung tao, pero pagka weekdays mas marami yan. Ayan, marami ng building dito, structures na ginawa oh. So yan po mga kasimangis da, ang ating ginagamit na lambat. Imagine nyo yan oh. Ito mga bago na to, tinatagpian nila oh. Mga bago to. Ayan, tinatagpi yan, pinapalitan yung mga lumang mahihina na, yung mahuna na mga kasimangis na. Ayan. Unang pier itong lambatan mga kasimangis. Nakikita nyo sa akin likuran yun, nandun si Palco, nandun yung ating barko na sinasakyan. So ganyan po, dikit lang talaga sa pier. Yan. So yan mga kasimangis. Uminit na ulit. Kanina makulimlim na eh. Biglang uminit na ulit. Ang dami pa mga rolyo dito ng mga panagpi dyan. Puro lambat din po ito. Puro lambat din po yan. Milyones din po ang presyo ng mga lambat na yan. Yan, milyon ang presyo nito. Grabe. So, sa lambat po talaga, napakalaki talaga ng puhunan. Halos kasing mahal na rin ng second hand na barko yung presyo ng brand new na lambat mga kasimangis na napakalaking puhunan. So pag nasiraan ka, talagang napakalaki ng gastos para kailangan palitan mo yung mga part na nasira. Minsan nauubos o kalahati na lang ng lambat ang natitira pagka malakas ang agos, pag masamang panahon, pagka nadaanan siya ng current, ganon. So yun usually ang nangyayari sa lambat pagka sila ay umarya at biglang dumaan yung malakas na agos, napupunit yung lambat pagka medyo mahuna-huna na. So ayan guys, ganyan. Bundok na mga lambat ang makikita nyo dito. Nahaga sa aking mga likuran no. Ayan. So talaga napakalaking puhunan. Hindi ka talaga makakapag-establish ng ganitong negosyo kung wala kang malaking puhunan. O ayan. So nakita nyo na yung lambat namin ginagamit. Actually nakikita nyo naman yan sa laot, pero pag inilatag talaga, ganyan talaga siyang kalawak. Ayan. So thank you for watching mga kasimangis na. Stay tuned lang po. Ganon din po sa aking mga
subscriber sa ating YouTube channel. Yan, lapit ulit tayo dito. Magandang view. Ayan. So dikit na dikit talaga siya sa pier para mas madali ang mag unload at saka mag-load ng lambat. Nasa dagat na ulit ako. Ayan, nasa likuran ko na yung dagat. Nandyan si sunflower. So ganyan mga kasimangis, pinakita ko lang sa inyo yung lambat namin na ginagamit sa nakikita nyo kung ganong kahaba siya, tapos anong klaseng kung anong klaseng ano siya, ayan, kung anong klaseng lambat. Iba pa rin po kasi yung bag portion yung bag portion niya mas matibay talaga yun mga kasimangis da. Yan. Kasimangis yun. So, pwede ka mong mga wheel dito. Marami na kayong huli? Mahina? Ayan. Pwede pa rin mga wheel dito mga kasimangis da. Marami na uhuli dito. Nakakatawa dito kasi pagka may ano ka, bakante kang oras, pwede kang mga wheel. Ayan. May pang-ulam ka na. Libre na yung ulam mo mga kasimangis kasi dikit na yung pier pier sa dagat ayan na. So hobby na yung pang-ngawil dito. Ayan. Buntot ng ating dalawang barko ating puwitan dalawang barko yan mga kasimangis na magkadikit. Naglakad na ulit ako, medyo makulimlim na, maganda ng lakad-lakad ulit. Ayan mga lambat dito ito mga bago, ito tinatagpi nila mga bago yan. Ayan, yung madami nandun sa unahan, sa pinanggalingan natin sa kabila. Lakad-lakad ulit tayo. Mahaba din tong pier nila dito mga kasimangis parang kasya yung 3 barko na magkakasunod. Ayan. Ayan. Medyo kumulimlim na, maganda na maglakad dito. Anong oras na? Mag-aalas 5 na pala ng hapon dito mga kasimangis Yan, sarap-sarap ng pwesto ni Falcon doon sa taas Yan. 3 yung fishing boat nila ngayon dito. Nandun sa kabila, yung isang puwit na yon, nakadikit din sa carrier. Wala yata silang hango ngayon kasi Sunday. Yan, mga kasimangis Marami nang ginagawa na building dito. Yeah. Tinutur ko kayo mga kasimangis yung building dyan sa kabilang yan, yung mga bubong yan, may canning po yan. Dyan pinaprocess yung ibang canned tuna natin. Laki nitong barko nila na to, carrier to. Dito sinasalin yung mga frozen fish natin galing sa mga pangulong o sa mga fishing boats.
Ayun, naghahango pala. Naghahango dun sa kabila. Ayan. Naghahango pa sila doon. Kahit Sunday pala, tuloy-tuloy sila sa paghahango. Sinasalin dito kay Perla. Ayan. Mga kakilala. Kilala ko ng mga tao dito, pero hindi ko sila usually kilala. Mga pangalan, mga mukha-mukha na lang. Mga Pilipino nating kasamahan. Ayan. So dito naman sa side na to, dito naman yung mga skip natin. Dito tinatambak o dito nakaparada yung mga skip natin na nire-repair nila. Ayan. Mahaba pa rin pala to. Naka-parking dito. Ayan ang pier dito sa Lay. Ayan. Si Gardenia pala yung nagsasalin. Thank you guys for watching. Naitour ko na kayo dito sa Lay, Papua New Guinea. Dito sa pier ng aming pinag-transfer ng mga isda. Thank you guys for watching. Thank you sa ating mga followers. Nasa 180,000 plus na. At sa ating YouTube subscriber, nasa 10,000 ang mahigit mga kasimangista. Thank you for watching mga kasimangista. Ito related din naman to sa ating mga binablog dahil mga barko, mga lambat at mga isda pa rin ang nakikita natin dyan. Ayan, sa ngayon nagka-transfer sila. Ayan. Diretso yan dito. Dito na pinaprocess yan. Sa kaning dito. Thank you guys for watching. Keep safe everyone. God bless us all. Maraming salamat.